Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong Camp Master. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Welcome to episode 310. At tonight, tatlo na namang mga kwento mula sa ating mga tagapakinig ang ating matutunghayan. What would you do if in the middle of your vacation with your friends ay may biglang paranormal attack against you? This is what happened to Dairy and her friends sa kanilang bakasyon sa Masinloc, Zambales. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi CM, itago niyo lang po ako sa pangalang Dairy. Matagal na po akong listener sa podcast niyo. Natapos ko na nga po lahat ng episodes kaya maya't maya na lang ako nag-check kung may bago bang upload. And since bored na naman po ako sa work today, babasagin ko na ang pagiging silent listener ko. This story is entitled Entity Trip. It happened back in 2019. First time namin mag-out of town bonding ng mga barkada ko nung high school. Umuwi kasi galing Australia yung isa naming barkada na pangalanan na lang nating Zem. Pito kami magkakaibigan na pumunta ng Masinloc, Zambales upang makapag-relax and mag-catch up na din since matagal-tagal na din kaming hindi nakita-kita. Kasama din po pala ni Zem yung boyfriend niya and yung isa pa niyang kaibigan. So, bale, siyam kaming magkakasama doon sa trip. After ng mahaba naming biyahe from Manila to Zambales, sinundo na kami ni Zem sa bus stop and dumiretso na sa house nila sa Masinloc. Yung bahay nila ay pataas na para kang umakyat na bundok. Nasa tuktok yung bahay nila. May mga kapitbahay naman sila doon, so hindi siya liblib, pero mapuno. Kami lang siyam na magkakaibigan na mag-occupy ng bahay nila for 3 days. Masaya po yung unang araw namin. Umakyat kami ng bundok and naligo sa ilog. Ang sarap din ng tulog ko since relaxing talaga yung tunog ng mga kuliglig and panakanakang tilaok ng mga manok. But it all turned differently nung ikalawang araw namin sa Masinloc. Bale, nagdagat kami nun. And after naming magdagat, pumunta kami sa The Farm, isang resort sa Masinloc. Yung way namin papunta doon is paakyat din parang bundok, mabato and mapuno din. Keep in mind na walang bahay doon and walang mga aso on the way up, so tahimik na tahimik yung lugar. As in, mabato and panay puno lang. Yung pinasukan namin was the backdoor entrance ng resort. Nag-enjoy lang kami sa resort until the night time. At around 7 p.m., we decided that it's time to go home. Doon pa din kami dumaan sa backdoor entrance na pinasukan namin kanina. Madilim, so nag-ilaw lang kami gamit ang mga flashlight ng phones namin. On the way down, masaya kami nagbibiroan at nagtatawanan. Iniikot namin yung mga flash ng mga lights namin with matching tugs, tugs, tugs na sound. Para kaming pumaparty sa bar, alam mo yun? Maya-maya may mga nagkakahulan na mga aso. Remember what I said earlier? Walang mga bahay dun sa paligid and walang mga aso since puro puno and bato lang ang mga nandun. Pinagsabihan kami ni Zem na, "Guys, shut up muna tayo please." Pero hindi kami nakinig at nagtuloy sa pagbibiruan at pagtatawanan. Nang makauwi kami sa bahay nila Zem, nag-inuman kami after naming magsibihis. Masaya kaming nagkwentuhan tungkol sa high school life namin and sa mga pwede pang puntahan bukas. Mga bandang 11:00 ng gabi, nagsialulong ang mga aso ng mga kapitbahay. Siguro mga
minuto yata yon. Tuloy-tuloy na umaalulong yung mga aso. Nang tumahimik ang mga aso, nagulat kaming lahat nang biglang umalingaw ang sigaw ni Zen. Di, andito na sila. Ani niya sa nobyo niya. Kinabahan kami lahat at nakatuban na parang may mali sa nangyayari. Napansin ko na parang tumahimik yung paligid. Wala nang mga asong umaalulong. Wala nang kuliklik. Wala nang tilaok ng mga manok. Maririnig mo pa din kasi yung mga tunog na yun kahit na nagpapatugtog kami, pero this time, wala na talaga. Biglang tumahimik ang paligid. Nilakasan ko pa yung music namin para mawala yung kaba. Sinara na ng nobyo ni Zem lahat ng bintana at pinto at nagsuksok ng patalim sa waistband ng shorts niya at sinabihan kami na huwag kayong matakot, tuloy lang sa inuman, huwag niyong pansinin to. At tumuloy lang kami sa inuman at kwentuhan. Mga bandang 12:00, may naaamoy kaming mabaho, amoy bulok na isda na parang amoy lupa na di namin maintindihan, basta nakakaduwal. Kaya ako nagtataka kasi fried chicken naman yung pulutan namin at never pa kami nagluto sa bahay nila Zem simula nung pagdating namin doon. Sa labas kami kumakain lagi at unang beses lang naming nagdala ng pagkain at hindi yun isda. Sumigaw na naman si Zem at nagpanik. Sabi niya, "Di, nakapasok na sila." At doon na natakot ang lahat. Pinapasok kami ng nobyo ni Zem sa iisang kwarto at sanabihan na magdasal. Lumabas sila Zem para itaboy ang kung anumang nilalang na sinasabi nilang sumunod sa amin. Maya-maya pa'y nagpanik na pumasok ang nobyo ni Zem at nagpatulong sa mga tropa naming lalaki na buhatin si Zem dahil hinimatay daw. Pagpasok nila kay Zem, inihiga nila siya sa kama sa isa pang kwarto. Kumuha kami ng tubig at hinimas-himas si Zem, hoping na magkamali siya agad. This is the most terrifying part of our story. Tumilat si Zem at nagsimulang humalakhak. Si Zem po, malaki siyang babae pero sobrang soft and cute ng boses niya, like a little girl, but this time, yung tawa niya iba. Parang malaking lalaki yung boses niya. Sinasaniban na si Zem. Sinabihan kami ng boyfriend niya na wag daw titingnan si Zem sa mata kahit ano pang mangyayari. 3 beses siya sinapian. Boses lalaking malaki, maliit na boses, at isa pang nakakakilabot na boses. Sabayan pa ng pag-off ng music namin bigla. So, isipin niyo po kung gaano kakakilabot ng tawa lang niya ang naririnig namin. Sa sobrang lakas ni Zem, kaming 8 na ang umahawak sa kanya habang nagpupimigla siya. 3:30 na. Feeling ko hindi na gumagana yung mga dasal namin. Napaiyak na lang kaming lahat sa takot. Tinawagan ng boyfriend niya yung albularyo. May nagambala daw kami ng mga lamang lupa sa pinanggalingan naming resort at sumama daw sa amin pauwi kila Zem. Sinabihan kami ng taimtim na magdasal daw at humingi sa kanila ng tawad. Mga bandang 3:50 AM, nagkamalay na si Zem. Pagkatapos niyang mahimasmasan, may nakikita daw siyang 3 lamang lupa sa isang corner ng room. Hanggang bewang ang taas. Itim na nababalutan daw ng mga dahon ang katawan at may mga mapupulang mata. Sabi ni Zem, tawa daw sila ng tawa. Pinagtatawanan daw kami. Patuloy kami sa paghingi ng tawad habang nag-iiyakan.
Sabi ko pa noon, pasensya na po kung maingay kami. Pangako po hindi na namin uulitin. Pagpatak ng 4:01 AM. Sure ako dito kasi maya't maya ako nag-check ng time ng phone ko. Tumilaok ang mga manok. At may naririnig na ulit akong kuliglig. Iyak na ako ng iyak dito at nagpapasabi na, "Thank you Lord, tapos na po." Hindi na kami nakatulog nun. Nag-asikaso kami agad at umuwi na ng 6:00 ng umaga. May isang araw pa sana kami nagala pero hindi na kami tumuloy. Gusto na naming makauwi agad. Naging silent ang GC namin for 2 months. At saka lang namin napagkwentuhan yung nakakakilabot naming experience pagkatapos nun. Pasensya na po kung medyo magulo yung pagkakakwento ko. I'm looking forward na mabasa nyo yung story ko dahil madami pa akong ikikwento sa inyo. Stay safe, CM, and more bluebells to come. Love, Daily. Hi Daily, salamat sa kwento mo about your NT trip. Ayos yung title Hindi ko alam kung pumunta ba yung albularyong tinawagan ng boyfriend ni Sem or virtual help lang siya that night. Not that it matters naman, no? Pero gusto ko sana malaman kung nandun ba siya in person. Gets ko siguro si Zem na she was probably trying to protect her friends from worry. Pero yung sumisigaw siya ng, "Di, andito na sila," without context to everyone, parang mas lalong nakaka-worry yun kung ako yung kasama niya, diba? Isa pa yung boyfriend ni Zem, tuloy lang daw sa inuman, tapos maya-maya nahimatay na si Zem. So parang medyo naano lang ako doon. Parang siguro sana nagbigay na lang sila ng warning, ganyan, diba? If there are weird things happening around your household, especially kung may mga guest kayo, bigyan nyo sila ng context, yung mga kasama nyo, especially if there's impending danger. Para naman, sabay-sabay kayong makapaghanda. Daily, kung mapapakinggan mo tong kwento na to, tong recording na to, I hope you can share it with your friends para naman, baka meron silang ibang POV at that night, diba? Ang saya nun kung kayong lahat yung magkukwento sana, no? We can get together in one recording and then kikwento nyo kung ano yung mga nakita nyo. Baka kasi may mga narinig sila na hindi mo narinig or may mga point of view sila. Lalo na si Zem kasi siya yung sinapian, diba? Ayun. Share mo sa kanila yung recording natin and hopefully sa mga friends ni Dairy, you can also come into the podcast para makapag-share about your POVs. Thank you so much, Dairy, for sharing your story. We have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society in Philippine Campfire Stories. The next story is from Dada na kung matatandaan ninyo ay nag-share ng kanyang story noong episode 297 about an old subdivision in Quezon City. If hindi nyo pa napapakinggan yun, you can go back and listen to that and you can pause this and then go back to this episode. But this is an altogether new story from Dada. She's back again tonight to share one more story kaya pakinggan na natin. I just wanna share a story again. Naka-audio na ako para mas may effect. Matagal na ako nakikinig sa inyo eh. Actually, mahilig talaga ako sa mga horror. Kahit nung bata pa ako, mahilig na ako. And then I just wanna share a story. When I was a teenager, same location pa din as sa Quezon City. Quezon City pa din kung saan ako lumaki. Nung subdivision na undeveloped, dun pa rin hanggang ngayon naman dun pa rin ako nakatira. The reason
one night, parang umaga, actually umaga tayo, umalis kami ng mama ko. Sumama ko sa work niya. So, ang naiwan sa bahay is yung dalawang kapatid na lalaki. And then, nakauwi kami mga around 1 a.m. na. So, pagkatok sa bahay, yan, pagpasok, sama si nanay. And then, nanginis na ako ng katawan. Dito mabina ako sa kwarto ng mga kapatid ko. Sa isang kwarto na yun, dalawa. Ay, sa isang bahay, may dalawang kwarto, which is kwarto ng nanay ko, the stepfather ko, at kwarto ng magkakapatid. Ngayon, pumasok na ako sa kwarto namin magkakapatid. Mga kapatid ko tulog na. Magkakatabi kami. So, andito ako sa may gilid, which is andun yung pinakapader namin. Andun lang. And then, may bintana sa may uluhan namin, which is, ano lang is, kortina, tsaka screen. Then, may ilaw sa poste na galing dun sa malaking bahay. And then, kung may mga tao, makikita mo naman na may anino. Makikita yung mga anino. Kasi nag-reflect siya. Then, habang hinaantok na, pinipil ko matulog. Sinek ko yung mga kapatid ko kung tulog na ba sila, parehas tulog na. And then, yung papikit na ako, at hinaantok na, bigla akong may narinig. Tumatawag sa akin ng ate. Nung boses niya is bata. Pero, ano siya, parang nasa gilid lang ng tenga ko. O parang napakalapit na lang sa akin. Dalawang ba siyang tinawag ng ate. So, ang isip ko, yung mga kapatid ko lang, nalaman na nilang nakauwi na kami. Ng nanay. Pero tiyanik ko sila, tulog. Tulog sila parehas ang himing. Then, di ko pinansin. Another ate ulit. 3 beses niya ako tinawag ng ate. As in, ate. Then, tumatawa pa. Ang ginawa ko, natakot na ako. Siniko ko yung mga kapatid ko. Ginising ko. Nagising yung isang kapatid na lalaki. And then, biglang may tumawag na ate. Dalawa na kami nakakarinig ng tumatawag ng ate sa akin. Nagkatinginan kami. Ginising namin yung isa. Nakatingin din siya sa akin. Narinig na rin. Balit 3 na kami nakakarinig ng ate. Nag-iiyak na kami. Halos hindi kami makagalaw. 3. Sobrang takot. Para kami na paralyzed. Tumutulo na lang yung luha namin kasi imbes na akong tinatawag at narinig namin 3. Tapos, kala kasi namin talaga may tao lang. Tumingin kami sa may anino. Reflection, wala namang tao. Tapos, yung pagtawag niya ng ate, iba na. Papulong na. Hindi na siya yung parang ate. Ngayon iba na. Iba na ang pagtawag niya sa akin. Ate. Pabulong na siya, ate. Gumaganon na siya. Hanggang di namin namalayan nakatulog na kami. Then nagising kami ng kinumagahan. Nagtanong kami kung totoo ba yung nangyari. Di na lang namin pinag-usapan kasi natatakot kami ng sobra. Hanggang ngayon, nag-iisip ako kung sino yung tao na yun. Kasi yung lugar na yun is 2 lang yung magkapit-bahay. Tsaka imposible may gising pa ng tao ng ganung oras. 1 a.m. sa labas namin. Kasi pagdating sa lugar namin, 8 o'clock, sarado na lahat ng bahay. Kasi nga, yun nga, may mga sabi-sabi sa amin na may mga nakatira din namin katulad. Actually, hindi lang din pala ako naka-experience ng ganun. After nun, yung kapatid kong lalaki naman, ang tinatawag namang pangalan habang siya naguhugas ng plato is pangalan ng nanay ko, which is Tina. Hindi naikwento ko to sa mga matatanda sa amin. And then ang sabi nila, hindi lang pala kami ang naka-experience noon, halos iba namin mga kapitbahay ganun ng ganap. Tinatawag sila pa sa madaling araw. Pag daw namin bubuksan ang pinto, pag ganun huwag kaming sasagot. Ayun lang sa amin ng matatanda. Ayun lang. Thank you and sana may air tong kwento. And then, God bless you. Thank you.
Hi Dada, salamat sa pagsasubmit mo ng iyong voice recording ng iyong kwento. Naulit ba yung instance na ito? Nakakatakot kasi yung at the comfort of your own home ay may mga disembodied voices, 'di ba? Napaka-tricky kasi ng ganun na may hint ng panglilin lang and toying on your own emotions, 'di ba? Kaya ginagaya nila yung mga taong trusted mo tapos hindi pala sila yun. So, yun yung parang may kasi hint of betrayal sa yun yung nakakainis, no? Kasi parang pinaglaruan ka. Uy, pinaglaro. Hindi. Yung parang kasi parang kang ginago. Parang nila, uy, parang lalim. Hindi, parang paano ko ba ito? Basta yung gano'n, hindi ko ma-explain. Paano siya yung para kasing 'di ba, parang pinagtripan yun yung parang pinagtripan lang ng entity tapos hindi mo maresbakan. Pero sabi nila, an effective way to protect your house and yourself is through grounding exercises. And you can learn that by seeking help from paranormal experts or by reading materials about it. Yun. Maraming salamat sa pag-record mo, Dada. Sana marami pang gumaya sa'yo, no? Kasi gusto ko yung naririnig yung mga boses ninyo. Thank you. Next story is from a sender called Kid Saluyot na may girlfriend na sensitive daw. What did it take for Kid Saluyot to believe on her girlfriend's stories? Pakinggan natin ang kwento. Good day, Campmaster. To begin with po, wala po akong third eye. But my girlfriend sees things normal people can't. At first, hindi ako naniniwala kasi parang exaggerated siya kung magkwento. But I started to believe her nung umuwi kami sa probinsya namin sa Ilocos to meet my family for the first time. We were 3 towns away before kami makarating sa bahay when, out of nowhere, sumigaw siya at yumakap sa akin. Hindi ko siya inimik hanggang makarating kami sa bahay kasi may hint na ako kung bakit siya sumigaw. Buong biyahe namin, nakatayo ang balahibo ko sa sobrang takot. When we arrived sa tapat ng bahay namin, right then and there, tinanong ko siya kung bakit siya sumigaw. Sabi niya, ang dami ko raw binangga ng mga tao sa kalsada. At tama nga ang hinala ko. There's a popular story nung bata pa ako sa mismong part na yon ng Ilocos Sur. May nagpapakita sa mga biyeheros na mga naglalakad na mga nakaitim na animoy nagpuro-prosesyon. Sabi nga sa mga kwento, may isang bus na biyaheng Maynila. Nakita nila ang mga naturang nilalang at ang driver daw ay nabaliw kasi hindi raw siya naniwala sa suhestyon ng mga pasahero na wag daw mag-overtake sa nasabing prosesyon. The story is so popular that it was featured sa Magandang Gabi Bayan ni Noli De Castro. Another story is when we loaned the house in a gated subdivision sa Antipolo. Nabili namin sa isang pamilya. On our first day at the said house, she already mentioned that there is a playful child in the house. My girlfriend said, iba tong batang to kasi he can move things. I just shrug her story kasi I'm a bit skeptical. It was a pandemic that time. Kausuhan ng Lazada at Shopee. My girlfriend bought a fingerprint doorknob and it has a feature na tutunog parang Nokia ringtone kapag inopen mo yung cover sa fingerprint. It's already midnight. Nagpapaantok na lang kami ng girlfriend ko just scrolling on our phones nang tumunog yung doorknob. I grabbed my gun. Tinalon ko yung hagdanan with just 2 leaps, aimed my gun sa may bintana. Pero walang tao sa may pinto. So, I decided to order again sa Shopee ng motion sensor CCTV and motion sensor lights. MIU pala ako, Campmaster, and it was Labor Day. Expected na may malawakang rally and we were deployed at Quezon City at 3 o'clock a.m. After our accounting,
there's a notification on my phone. Motion detected. But when I checked the video, meron parang anino na nanggaling mula sa pintuan namin palabas ng front gate. Singlaki lang ng isang bata. Meron din kaming dog na Shih Tzu and it has only one trick na when you throw its toy and it will bring it back to you. Kasama din namin ang aming dog sa higaan ni girlfriend kasi we don't have a child yet. Kayakap niya to sa pagtulog. It was around 3 a.m. Nagising kami ni Mrs. na wala sa AC. Yung name ng dog namin. May kalaro pala yung dog namin sa baba ng kama. We can hear na may bumato ng bola. At itong aso naman namin was playing fetch sa batang mumu. Nagtalukbong ako ng kumot sa takot. Nagtulog-tulugan ako pero ang girlfriend ko, she confronted them. Sinermonan sila at yinakag yung dog namin sa kama. Sumunod naman ang loko. Nasa isip ko pa, paano kaya kung sumunod din yung bata sa kama namin? Nagbakasyon ng ate ko galing Norway. Sinundo sila ng family ko galing Ilocos. Nagpalipas sila ng 2 gabi dito sa bahay and they hired a driver. 3 bedrooms lang kasi ang bahay kaya sa may sala lang siya sa may sofa na tutulog. On the next day, hinakag na ako na mag-inuman daw kami. Yung medyo malalasing daw siya. Kasi raw nung unang gabi niya sa sala, di daw siya pinatulog ng batang mumu. Unang ginawa daw sa kanya, kinalapit daw ang paa niya. Nagpatay mali siya lang siya. Maya't maya, akala niya lumilindol. Tinitigan daw niya yung chandelier namin, pero hindi naman daw gumagalaw. Yung pala, parang may tumatalon-talon pala sa sofa na tinutulugan niya. At nang tumigil, may hinihila-hila na paa niya. Kaya humindi yung driver sa beer, gin na lang daw para masarap ang tulog. Kaya every time na mag-isa ako sa bahay, pag bedtime na, I will blast a full volume on my TV at magpa-play ako ng war movies para kahit konting kaluskos, hindi ko maririnig. Yun lang ka, Master. As of now, 3 years of stay namin sa Cavite. Paglipat ulit namin dito sa Antipolo. Hindi na nagparamdam yung batang mumo at inip na rin siguro at humanap na ng ibang pamilya. May mga ibang stories pa ako about sa mga encounter namin ng girlfriend ko and I'll continue to write kapag mapapakinggan ko na itong story ko sa podcast mo. Ayan, thank you Kid Saluyot. Maraming salamat sa pagkwento mo ng story nyo ng GF mo. At sana mapakinggan din natin sa GF kung meron siya mga other stories since sensitive pala siya. Sabi nga nila, to see is to believe. Kaya siguro nasampulan ka din. Pero na-curious tuloy ako kung saan nagpapakita yung prosesyon sa may Ilocos na na-feature pa sa Magandang Gabi Bayan. Sana kung may mga taga-Ilocos tour, comment kayo kung saan yung urban legend na yun para ma-pinpoint natin kung saan. At sana makapagkwento kayo kung meron kayong mga naririnig tungkol doon kagaya ng kwento ni Kid Saluyot. Ito yung mga kwentong kasi akala mo galing eksena sa pelikula, diba? Parang sobrang nakakatakot. Imagine mo na lang parang may nagpro-procession tapos naglalakbay kayo. Naglalakbay? Wow, nablem. Nag-travel kayo ng bus nyo, diba? So, parang nakakatakot. Pero thanks for sharing that story. Hopefully, you guys are feeling at home pa rin dyan sa bahay nyo, Kid Saluyot. Maraming salamat sa kwento at sana makapagkwento din yung girlfriend mo sa amin. Thank you. And we are back sa ating isa pang favorite segment ng ating show at wala nang iba kundi ang ating campers. Shout out! Ayan, pakinggan natin yung mga
pinag-share ng mga tao. Marami-rami to, kaya sige, focus lang ako dun sa latest episode na episode 309, There's Someone Lurking in That Corner. Sabi ni Kay, "Oh my God, I miss you, CM, and your voice. Ang daming nangyayari sa buhay ko, but I'm so happy na may new episode after what feels like, oh my God, a million years." Kalmado na ulit ang aking isipan. Ayan, maraming salamat at napapakalma ang isipan mo, Kay. Relax ka lang. Kung may mga problems ka sa life, siguro lang tayo, just stay in the moment, take it one day at a time, and ground yourself na wag kang gagawa ng mga scenario sa utak mo na magpapatrouble palalo, no, ng mga hindi kailangan ng mga worries. Do not create them in your minds kasi yan talaga yung kalaban natin. So if you are listening to this podcast, focus ka dun sa story. So that gives you like 30-40 minutes of peace. So yun, kalma ka lang, kapit ka lang, Kay. Yas Dane, sabi niya, "Yay, welcome back, CM." Thank you so much, Yas Dane. Sabi naman ni Noemi Higuera, "Anyari sa'yo, CM? 2 times ko na pinakinggan to. Walang bago. Kaya today?" Nangyan, Noemi, parang may patago ka. Ito na. So, ayan. Pakinggan mo na ulit mga 7 times para hindi ka maubusan. Ruwila Ann Marie Mentino. Wow, wala na bang ihahaba tong pangalan nito. "It's good to have you back, CM. Ingat po palagi." Marami pong salamat, Ruwila Ann Marie Mentino. Lily Ann naman, sabi niya, "Na-miss ko yung voice mo, CM. Welcome back." Na-miss ko ding magkwento. Ayan, maraming salamat at na-appreciate niyo yung pagbabalik natin. At nandiyan pa rin kayo. EJA, sabi niya, "Welcome back, CM. Na-miss ka po namin. Ang ganda ng stories for this episode, as always." Marami pong salamat sa walang sawa na pagsuporta. Lalo si EJ, lagi nakasuporta. At si EJ nga pala ay nagpakape nung isang araw. So maraming salamat at nagising mo na naman ang dugo ko sa pamamagitan ng kape. Kaya ayan, thank you so much. Nagpakape siya through GCash. Glenn Martinez, sabi niya, "Nakakapagpagkakab in one breath. Very good ka, tita." Hindi mo alam kung ilang takes yun. Isa pa, nakakapagpabagabag. Ayan, next na. Yano Escueta, "Welcome back, CM." Uy, bait to si Yano. Speaking of Yano, meron pa pala akong isang pinapakinggan. Fan din kasi si Yano ng isang podcast na pinapakinggan ko, which is Paranormal Podcast. Hindi ako nakaka-listen lately kasi parang wala akong time. Hindi rin ako nakaka-join sa mga recordings nila. Pero kung may time kayo, kung wala kaming episode, punta kayo sa Paranormal Podcast. Marami silang episode, hindi sila nauubusan. Hindi ko na nga rin alam bakit ganun unfair eh. So, yun. Pero, yun. Kapatid nating podcast yan. Pakinggan niyo po. Sabi ni Chan, "I miss this podcast so much. I'm happy to have something to listen to from Earl and Philippine Camper Stories. I hope magtuloy-tuloy na yung good energy mo, Camp Master." Thank you, Chan. Maraming salamat. I will take that. Gusto kong magtuloy-tuloy yung good energy. I will take this. Maraming salamat. Security, sabi niya, "Welcome back, CM. I hope you really had a good break." I did. Thank you so much na sort out natin yung mga kailangan sort out. Khalil, "Welcome back, CM. I missed this podcast and I'm glad you're back." Ayan. Tapos yung iba, ano man sinasabi na? "Thank you, Camp Master." Sabi ni Ramsky. Ralpy says, "I miss you, CM." "Oh, I miss you too." Ray, sabi niya, "Ang tagal kong inintay. Welcome back, CM." Ayan. Missy, "Another great episode. Wonderful to hear your voice." Ayan. So, definitely marami kayong mga naghintay, no? So, maraming salamat. Meron lang akong gustong basahin sa comment. Actually, email niya binigay sa akin. Sabi ni Tranquil Thrive, "Hello, Camp Master. New listener here. I'm Juna.
Nagsimula lang akong nakinig sa podcast mo early February 2026. Naghahanap kasi ako ng iba pang podcast kapareho ng vibes ng Huwag Kang Lilingon at Creep Silog. Actually, naalala ko na simulan kong pakinggan ng podcast mo noong pinapakinggan ko din ang Creep Silog and WKL way back in 2021. Kaso, hindi ko tinuloy kasi hindi ko pa vibes yung podcast mo dati. Na parang pinagsisisihan ko ngayon. Bakit ngayon ko lang pinakinggan? At parang masaya din na ngayon ko lang binigyan ng chance kasi worth a binge listen. Nasa episode 241 na ako, student horrors as of this email. Fave na fave ko ang episode kasama mo sila Kapitana at G-Boys. Pati na din yung kay Iveta na Siki Horror. Goosebumps talaga. Plus, ang soothing at maganda ang speaking voice mo. Dead Mass of Bashers. Nagustuhan ko din na lagi kang nagbibigay ng paalala lalo na about society at politics. Ngayon, inuunti-unti ko munang pakinggan ang mga episodes kasi baka maubos na at wala na akong mapakinggan. Ang haba ng intro, no? Masaya lang kasing makinig ng podcast, lalo na ang diverse ng stories ng mga sender. Mahiilan din ako mga spooky stories, hopefully, makompose ko at maibahagi ko din sa Santa Mo Society. Yan, si Juna. Maraming salamat, Juna, sa pag-email mo. Na-appreciate ko to. Sobrang I love getting these kinds of mga comments and mga encouraging words kasi syempre as a content creator, di ba gusto mo rin ma-validate kung may nakikinig pa ba? Meron pa bang pwede pa ba? Itutuloy pa ba to? Ganyan. So, parang kasi yun nga, marami na nga tayong pinagdadaanan, marami tayong mga personal na mga challenges. So, this podcast sometimes can be in the way of life din, diba? So, I'm talking about me as a person. Yun. Pero kapag nakikita ko tong mga comments nyo, ang hirap bumitaw eh. Parang 5 taon, mag-6 taon na natin tong ginagawa. So, parang ngayon pa ba tayo aalis? Ngayon pa ba tayo bibitaw? Parang ngayon na mas marami na kayo at mas maraming tumutulong sa atin. So, yun. Nandiyan na ang Pod Network. Ating isa sa aking mga podcast manager, si Jasper. Aking personal friend na tumutulong sa akin. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Lagi, patuloy akong papasalamat lagi sa pag-join nyo sa akin linggo-linggo dito. Yun. Bago tayo magkadramahan, yun po ang ating camper shoutouts. Kung gusto mo ring marinig ang name mo in the shoutouts, just leave a comment via Spotify app or sa YouTube section, nakikita ko rin yan. Or mag-email kayo, gaya ni Juna. Yan. Pwede ko rin basahin yung mga emails ninyo. The more detailed, the more creative the comment, the better. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa araw-araw na gawain at naiibsa ng pagkainip mo. Ayan, at katulad ni Kay, sabi niya, di ba parang nagiging klaro yung isip niya. Ayan, baka naman pwede niyo akong bigyan din ng pang-coffee gaya ni EJ. Ayan, hindi na ako mahihiya. Ayan, we have GCash, we have PayPal para sa mga abroad, friends abroad. Ayan. Pwede rin kayo mag-Patreon. You can go to patreon.com/campfirestoriesph. Lahat ng links na yan makikita nyo sa ating episode show notes. Ayun. You can also subscribe sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lang ang Philippine Campfire Stories. Dami na natin doon. Mga siguro more or less 2,000 subscribers. So, ayun. Marami ring bashers sa YouTube actually. Kung Spotify kid ka or podcast kid ka, punta ka sa YouTube. Iba yung market doon. Pag nakikinig sila doon, parang lagi silang mga away. Hindi ko alam. Mas kalmado yung mga nasa podcast more than sa YouTube channel. Pero, ayun, sige. Trip nyo yan. Pakinggan nyo na lang kung gusto nyo. At, panghuli, kung may kwento ka, email mo yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Pwede rin kayo mag-record ng sarili nyong boses. At ipe-play natin yung gaya ng ginawa natin kanina sa kwento ni Dada. Ayan.
Basahin na naman natin ang mga susunod yung mga kwento sa San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories.